He could not hide his surprise at seeing her working here in his own hotel. Pero agad niya iyong itinago at pinalitan ng kunwari galit siya para mapagtakpan niya ang sarili. How come na hindi nila sinabi na dito nagtatrabaho si Bella sa bagong hotel niya? Di sana nakapag-ayos ako sa itsura ko ngayon. Gusto niyang mainis sa sarili. Dahil bakit kailangan na ma-conscious siya sa itsura niya? Gusto niyang tampalin ang noo dahil naalala niyang sinabi ng ama ni Bella sa kanya na mukha na daw siyang taong grasa na namamalimos sa kalye. Hindi na kasi siya tumitingin sa salamin simula pa noong nagising siya sa pagkakoma niya. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na nagkatitigan ni Bella. Gustong-gusto niya na itong yakapin ng mahigpit, halikan sa mga labi, pero kailangan muna niyang magpanggap na galit dahil iyon ang una niyang naisip imbes na yakapin ito. Sobrang gulat talaga niya na hindi niya napaghandaan na ngayon ang unang pagkikita nila. Balak niyang mamaya sana niya ito puntahan sa bahay na inuupahan nito. Kaso he's really surprised na dito sila magkita na dalawa sa hotel niya. Ano kayang trabaho niya dito? Sa loob-loob niya. Hindi niya mapigilan na hindi ito tingnan mula ulo hanggang paa. Malaki din ang ipinayat nito at parang napabayaan na nitong sarili. Medyo umitim ang balat nito. And she looks like haggard na maraming problema na nakikita niya sa mukha nito. Pero nangingibabaw ang takot sa mga mata nito. Natakot ko ba siya sa paraan ng pagkakatingin ko sa kanya? Kaya ang ginawa niya na lang ay binaling niya sa ibang paningin. At sinabihan niya ito na sumunod sa kanya sa opisina niya para makaiwas sa tensyon na nangyayari at sa mga katrabaho nito. Agad na siyang naglakad paalis doon pero rinig niyang mga bulungan ng mga kawork nito. Tinatanong ng mga ito si Bella kung kilala ba siya nito. Pero wala siyang narinig na sagot nito. Parang napipi ito at hindi pa nakabawi sa pagkagulat. Neri, dali na, sunod ka na sa boss natin. Mukhang masungit pa naman siya. Rinig niyang sabi ng kawork nito. Kailangan ko bang sumunod sa kanya? Pwedeng wag na lang? Rinig niyang sabi nito. Ramdam niyang natatakot ito at kinakabahan sa boses nito. Ano ka ba, Neri? Boss natin siya. Sige na, sumunod ka na. Okay lang yan, kaya mo yan. Andito naman ako na manager mo. You have a good record, kaya hindi ka niya papagalitan for sure. Oh, ito palang manager nila. Mukhang kasundo ito ni Bella. Lumingon siya kaya kitang-kita niyang hesitant ng mukha ng dalaga. Nakatayo pa rin doon at hindi gumagalaw. Nagulat pa ito nang hawakan ito ng kawork nito at nakitang may ibinulong. Kaya agad itong napatingin sa gawin niya. Nagtama ang mga mata nila pero agad itong yumuko. Gusto niya itong balikan at yakapin na lang para kahit papano maibsan ang takot nito. Pero mas pinili niya na lang na pumasok sa opisina at doon na lang niya ito hintayin. Ilang minuto pa siya naghintay bago may kumatok sa labas ng pintuan niya. Natense siya bigla kung ano ang dapat niyang gawin. Napasabunot siya sa buhok niya dahil ang dugyot na niyang tingnan. Pagpasok kasi niya sa opisina niya kanina sa salamin siya agad dumiretso at sinuri ang mukha niya. Nairita siya bigla sa sarili. Buti na lang talaga at maputi siya at mukhang bagay naman sa kanya yung may balbas sa mukha. Nagmatured lang siya tingnan. Pinipilit kasi siyang magpaahit at magpagupit ng kapatid at pinsan niya. Pero sabi niya pagkarating na lang nila dito sa Cebu. Hindi ko naman akalain na makikita ko na agad si Bella. Dahil balak niyang magpagupit ngayon pagkatapos niyang bumisita dito sa hotel. Masyadong excited naman ng tadhana. Sana mamaya na lang talaga sila nagkita. Natahimik siya sa pag-iisip nang bumukas ang pintuan. Ayun at bumungad ang manager at si Bella. Hinatid pa talaga nito si Bella dito. Pasok ka na, Neri. Rinig niyang sabi ng manager. Hesitate pa itong pumasok pero wala na itong nagawa pa. Good morning, sir. Mahina nitong sabi. Bumuntong hininga siya. Kailangan ba na ang boss mong maghintay sa'yo? Napatigil siya. Iba naman ang sinabi niya. I supposed to be asking her, how is she? Pero ibang lumabas sa bibig ko. Sorry. Mahinang sabit ni Bella at napayuko lalo. Hindi sa lahat ng oras sorry ang kailangan kong marinig. Seryoso niyang sabi. Hindi na mauulit. Sagot naman nito. Bakit mo ko biglang iniwan ng walang pasabi sa akin? Medyo galit niyang sabi sa dalaga. Tumingin ito bigla sa kanya. Kita niyang may namumuunang mga luha sa mga mata nito. Pero yumuko ulit ito. Hanggang kailan mo balak na magtago sa akin? Sa aming lahat. Hindi ba kami mahalaga sa'yo? Hindi mo ba naiisip na may nag-aalala sa'yo, mga pamilya mo? Ako, mga kaibigan mo. Kahit lang sana sa mga pamilya mo, inisip mo sila.
Kahit wag na sa akin. Sumbat niya sa dalaga. Naiinis kasi siya sa pagyuko-yuko nito. Gusto niya itong titigan pero hindi niya magawa dahil nakayuko ito. Napamura siya ng lihim nang makitang umiiyak na ito. Hindi niya alam ang mga pinagdadaanan nito. Sana hindi ko na sinabi mga katagang yun. Dahil halata naman sa kanya na she suffered a lot. Shit, I'm so sorry, Bella. Pipi niyang sabi sa isipan niya. I'm so sorry, pero pwede na ba akong lumabas, sir? Mahinang sabi nito. Pero yung boses nito nanginginig at natatakot. Nakita niyang pinunasan nitong mga luha sa pisngi nito. Hindi pa siya nakakasagot nang nabuksan na nitong pintuan. Nakalimutan niyang ilak yung pintuan. Anong silbi ng remote control na nasa lamesa niya? Inis siyang napasabunot sa buhok niya. Now that, magsisi ka sa mga binitiwan mong salita sa kasintahan mo. Kunwari excited ka pero aawayin mo lang din pala siya. Sita niya sa sarili. Napasandal na lang siya at malalim na bumuntong hininga. Bukas na siya pupunta sa bahay nito. For now, magpagupit muna siya at lahat. Lumuluha siyang paalis sa opisina ni Rafael. Hindi niya pinansin ang mga kawork niyang nakatingin sa kanya at nagtataka kung bakit siya umiiyak. Nagtungo siya agad sa reception counter. Kinuha ang gamit niya. Inaayos niya ang bag niya nang magparinig ang dalawang kawork niya na walang ginawa ang mga ito kundi magronda na akala mo mga security guard sa loob ng hotel. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong ng isa. Pero hindi siya umimik. Natanggal ka ba sa trabaho mo? Mapang-uyam na sabi naman ng isa. At pagak pa itong tumawa. Naiinis siya sa mga ito sa totoo lang. Hindi. At wala na kayong pakialam. Pwede ba wag niyo akong pakialaman? Kung sino man ang dapat matanggal dito, kayo yun. Dahil hayahay lang kayo dito at hindi ginagampanan na maayos ang trabaho niyo. Inis niyang sabi. Correct. Agree na sabi ng kasama niya sa reception area. Sasagot pa sana ng mga ito nang dumating ang manager nila. Kaya agad ang mga itong nagsialisan. Umirap siya sa mga ito. Ano nangyari, Neri? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Trina. Umiling lang siya. Aalis na muna ako. Ayoko na munang pumasok dito sa trabaho. Pagkasabi niya yun ay umalis na siya agad sa pinagtatrabahuhan niya. Hindi na niya pinansin ang mga katanungan ng mga ito sa kanya. Binaliwala niya yung lahat. Ang nasa isip niya ay ang makaalis agad doon. Pero may part sa puso niya na gusto niyang mag-explain kay Rafael. At gusto niyang maayos sila. Pero pinangunahan siya ng takot. Nangangamba siya na baka hindi na siya nito mahal. Mas lalo na naman siyang naiyak sa kaisipang hindi na siya nito mahal. Paano na kami ng anak ko? I know it's my fault. Umiiyak siya na nalilito. Hindi niya alam kung ano na ang gagawin niya. Pagkababa sa tricycle, unang pinuntahan niya ang anak niya. Pero natutulog ito. Alam niyang hindi pa talaga ito magaling. Kaya hinayaan na lang muna niya itong matulog doon sa bahay ng parents ni Landro. Nakisuyo na lang siya sa mga ito na dalhin ito sa bahay pagkagising nito. Pagkapasok sa bahay nila, hindi niya alam ang gagawin. Palakad-lakad siya sa loob. Hindi malaman kung ano ang gagawin niya. Nasasaktan siya sa trato ni Rafael sa kanya. Nasasaktan siya sa mga sinabi nito. Tama naman si Rafael sa sinabi nito sa kanya. Kasalanan niyang lahat. Pasalampak siyang naupo sa sopa at pumikit. Pero mukha lang ng binatang nakikita niya. Ang galit nitong mga mata. Pagay naman sa kanya yung mga buhok sa mukha. Mas nag-mature ito tingnan. Pero mas gusto pa rin niya yung malinis ito tingnan. Naalala pa niya noon na kapag may tumutubo ng buhok sa baba at panga nito, siya na mismo nag-aahit noon. Mas gusto kasi niya yung makinis at walang buhok sa mukha. Hindi niya malalaman ang dapat niyang gawin para kumalma siya. Kaya naisipan niyang uminom ng sleeping pills para makatulog siya at mawala sa isipan niya ang kaganapang kanina sa opisina ng binata. Although bawal siyang uminom ng pampatulog, pero dahil sa kagustuhan na makalimot saglit, uminom pa rin siya. Sobrang gulat siya na hindi akalain na pagmamay-ari pala ni Rafael ang hotel na pinagtatrabahuhan niya ngayon. Hindi niya napaghandaan ang pagkikita nilang yun. Nag-message muna siya kay Sahela na mamayang gabi na nila ihatid sa bahay ang anak niya at pinakiusap na pakainin na lang muna ng mga ito ang kanyang anak bago ihatid sa bahay. Pagkasabi nun ay nahiga na siya hanggang sa dalawin na siya ng antok. Late na siya nagising kinaumagahan. Kung hindi pa siya ginising ng anak niya, baka tulog pa siya hanggang ngayon. Walang tigil ito sa paghalik sa mukha niya. Tululaway pa nga ito. Mami, gugutom na ako. Tagal naman ikaw magising eh. Rinig niyang maktol ng anak niya.
Ano na bang oras? Sa isip-isip niya. Nagmulat na siya ng mga mata. Good morning, baby ko. Ngiti niya dito. Gising ng mami ko. Masaya nitong sigaw. Good morning, mami ko. Sabay halik na naman sa mukha niya. Ano na kayang oras? Tanong niya sa sarili. Nasa sala kasi ang orasan nila. At sira yung alarm clock nila sa kwarto. Teka, mami, tingin ako. Sabi ng anak niya at agad lumabas sa kwarto nila. Bumangon na din siya at sinundan ng anak. Mami, 8 yung liit. Saka yung big nasa 9 po. Sabi nito sabay turo sa orasan na nasa pader. Tumingin naman siya doon. Tama ito. Kaya pala nagugutom na daw. Mag-aalas 9 na pala. Ang galing naman ng baby ko. Sabay karga niya dito. Mami, gugutom na ako eh. Nguso nito sabay hawak sa tiyan nito. Sige, magluluto na si mami ng pancakes. Gusto mo ba yon? Malambing niyang sabi. Opo, mami. Want ko pa nuggets, mami, tsaka milk po at cracker pa. Sabi nito na nakahawak sa pisngi niya. Opo, kaya upo ka na muna dito at magpe-prepare na si mami ng food. Ngiti niya. Okay po, mami. Nakaupo lang ito at pinanonood nito ang ginagawa niya. Maya-maya ay nagkikwento na ito sa maghapon itong ginawa sa bahay ng parents ni Landro. Mami, kanta din po ako doon. May pagmamalaking sabi nito. Kantahan mo nga din si mami. Kumanta nga ito. Napapangiti siya dahil bulol pa ito. Napaka-cute ng boses. Hanggang sa natapos na siya nagluto, kumakanta pa rin ito. Yay! Palakpak nito. Very good ang anak ko. Galing kumanta yan ah. Dahil magaling kumanta ang anak ko, ito na ang food. Kakain na tayo. Masaya niyang sabi sa anak. Yay! Salamat po, mami. Pinag-pray niya muna ito bago kumain. Gutom na talaga yata ito dahil himala na hindi nito nabanggit ang kapatid nito. Mabuti na din yon. Nasa kalagitnaan sila ng anak niya sa pagkain nang may kumatok sa pintuan. Narinig niyang boses ni Sahela, kaya sinabi niyang pumasok na lang ito. Gumaya naman ang anak niya kaya natawa na lang siya. Alas 9 sila dumating sa lugar kung saan nakatira ang mag-ina niya. Nagtanong-tanong sila at ang nakausap nila ay ang kaibigan ni Bella. Namukaan niya din ito dahil minsan nakakausap ni Bella ito sa video call. Kaya agad niya itong kinausap. Mabuti at namukaan din siya nito. Naguguluhan siya sa inakto nito at parang ayaw nitong sabihin kung nasa nakatira si Bella. May problema ba? Hindi nakatiis na tanong niya. Kasi ayoko siyang mabigla sa biglaan yung pagdating dito. Pero kailangan mo na din talaga silang makita. Sabi ni Sahela. Ihatid mo na sila kina Larry. Ikaw na bahala sa lahat doon. Mas mabuting magkita na silang dalawa. Singit ng ina nito. Napakamot ito pero sa huli sinamahan din sila nito. Nasa sasakyan ng mga pasalubong niya sa mag-ina niya. Mamaya na niya ibibigay. Malapit lang ditong bahay nila. Sabay turo sa isang maliit at simpleng bungalow. Maayos naman ito tingnan kaya alam niyang komportable ang mag-ina niya doon. Siya lang bang nakatira dyan? Tanong niya. Ang mga kasama niya ay palingon-lingon sa kapaligiran, parang sinusuri ng mga itong lugar. Kuya, madaming taong nakatingin sa atin. Bulong ni Pani. Yaan mo na mga yan, chismis lang ang inaatupag ng mga yan. Singit naman ni Sahela. Natawa naman siya. Dito na muna kayo sa labas ha, huwag din kayong maingay. Bilin nito, tumango naman sila. Bella! Sigaw nito. Gising ka na ba? Sabay katok sa pintuan. Pasok ka, Sahela. Sagot ng nasa loob. Pasok po ikaw, Tita Hela. Dinig pa nilang sigaw din ng maliit na tinig sa loob. Sumikdo bigla yung dibdib niya pagkarinig sa munting boses ng anak niya. Hindi niya mapigilan na maging emosyonal. Gustong-gusto niya na itong mayakap. Pero nagpigil siya at hinintay ang go signal ng kaibigan nito. May anak na siya? Bulalas na sabi ng pinsan niya. Lumingon siya at ngumiti sa mga ito. Anak namin ni Bella yung bata. Gusto ko muna kasing secret muna habang hindi ko pa nakikita ang mag-ina ko. Mahina niya sabi sa mga ito na may luha sa mga mata niya. Napasinghap naman ang mga ito. Nakita niyang binubuksan ni Sahela ang pintuan. Sumilip muna ito bago pumasok. Pasok kayo, pero dahan-dahan lang ha. Kausapin ko muna sila sa kusina. Mabutit may harang ang gitna kaya hindi kayo kita dito. Sabi nito.
Tumalima naman sila agad. Wow, ano yung kinakain ng baby bell namin, ha? Rinig niyang sabi ni Sahela sa anak niya. Luto po ni mami ko, Tita Hela. Ayaw ko po mag-school na. Rinig niyang sabi ng anak niya. Nakikinig na lang muna sila. Ay bakit naman po, ha? Mag-work na lang ako, sama ko si mami. Narinig niyang nagtawanan ng magkaibigan. At saka ayaw ko na kasi dun sa school lagi naman nila ako inaaway Lagi nila sabi, wala akong daddy. Meron kaya, 'di ba mami? Meron akong daddy. Daldal pa ng anak niya. Siyempre meron kang daddy, Baby Bell. Kaya lagi ko sinasabi sa'yo na wag sila pansinin, 'di ba? Kaibigan ni Bella ang sumagot. Opo, tita. Nanikip ang dibdib niya at naawa sa anak niya. Kay bata pa nito para makaranas ng pambubuli sa school na pinapasukan nito. Bigla siyang nainis sa mga batang nambuli sa anak niya. Don't worry, anak ko. Nandito na si daddy. Sabi pa niya sa isip niya. Tita, punta po kami mall ni mami. Kain daw po kami sa Jollibee at magaro sa maraming balls doon. Kwento pa nito. Baby, hindi ka pwede maglaro. Ipasyal lang muna kita pero wag na muna maglaro, ha? Malambing nitong sabi sa anak. Ang lambing nito magsalita, pati siya nadadala sa boses nito. Parang biglang gumaan ang pakiramdam niya. Nakita niyang naluluha ang bunso niyang kapatid. Nginitian lang niya ito. Mami, gusto ko maglaro Sabi mo hapon maglaro ako dun, kaya di ako nasama sa'yo sa work Rinig niyang nagtampo ito. Napangiti siya. Excited na siyang makita ito. Anak ko, kakagaling mo lang sa sakit. Hindi ka pa nga magaling, diba? May ubo ka pa nga. Malambing nitong sabi sa anak niya. Tama ang mami mo, baby. Tinignan mo nga ang mukha ni mami. Umiiyak siya, diba? Kita mo mata niya. Umiyak siya dahil nag-alala siya sa'yo. Baka magkasakit ka ulit. Kaya wag na magtampo, okay? Sabad naman ni Sahela. Okay na po ako, mami. Ala na akong lagnat. Saka strong na ako Nasinungaling naman si mami Huwag kang ngunguso, baby. Mukha ka ng pato niyan. Pangaasar ni Sahela. Narinig niyang napahagikik si Bella. Tita kasi Naiinis na sabi ng bata. Kapag magaling na ikaw, saka na tayo maglaro, okay ba? Hindi naman mawawala ang laruan dun Tsaka ibibili pa kita ng laruan na gusto mo kapag may sahod na si mami. Mahinahon itong sabi. Sige po, mami. Gusto ko yung malaki, mami, ha. Gusto ko kasi hindi nito maituloy ang sasabihin. Kaya ito na lang ang nasabi nito. Mag-brum-brum. Hagik-hik nito. Natawa silang dalawa.